Isaiah chapter number 14. Magbasa ta og upat ka bersikulo. Isaiah chapter number 14 beginning in verse number 12 hangtod sa bersikulo 15. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon. Ang Dios nagingon no, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the Lord. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Verse number 15, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong kagbutan. Amahan na mo kalangit nun, kami magpasalamat sa iyo. Tayo sa time na kagalisan pa sa Ginoo karon, kami makasimba sa imo sa Espiritu sa kamatuluran. Kami nagpasalamat bisan pa sa panahon o Ginoo sa nahitabo karon Lord na nawala ang pulong. Lord, Ginoo nga adunay kay kaning rason ani, adunay kay kaning katuyuan ani. Lord, thankful gyapon mi nga kasimba sa imo. I pray God to bless sa among tanan Ginoo na pinakaroon nga oras na maminaw mi sa imong pulo. I pray Lord, ikaw mag-bless sa imong makatawhan ang pagtuon ng mensahe. Gayud ka kay Lord God to bring enlightenment and transformation sa ilang kinabuhi. Lord, nagatuog din mi nga imong pulong ang maoy makabangko sa amoa Lord. Gamitan imong pulong pinaagi sa iyang gahon nga kami Ginoo malikon sa among pagtuo mabangko kami. I pray also Lord nga kung naay mga nagsimba dinhi nga wala pa nakabaton sa kaluwasan, that they might come to the saving knowledge of the Lord Jesus and be saved today. Tabangin po ko sa akong pagwali Lord, tabangi ako ang tingog na Lord klaro ni siya o awali niya akong Ginoo sa iyang angay Ginoo. And puna ako sa imong balang Espiritu, puna ako sa imong gahom, kagaya ang kaalam, kaya wala ko mabuhat Lord kung wala ka. Amang itugyan ang tanan diya sa imo Lord yan. Kiningtanan ang ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo ang Ginoo ang manluluwas. Amen. Salamat mga kaigsuonan, ang pwede nga ninyo mag-isuot. Ang ating mensahe kabuntag is the marks of a satanic attitude. The marks of a satanic attitude. Now, usa ka butang may gala na kinahanglan nato i-examine or i-check sa atwang tansa-tansa kabuntag kung naabat kita kaning ginatawag nga satanic nga attitude. Now, dili sa ato ang gibasa in Isaiah chapter number 14, God gives us a glimpse of the fall of Lucifer. Gitaganta sa Dios og ulagway, no? Or kaning glimpse mga igala, information paano gilaglag sa Dios si Lucifer. Now we know mga igala na si Lucifer usa siya sa mga high-ranking angel dito sa langit. Pero mga igsoon, niabot ang panahon sa iyahang kaugalingon na ning-lift up siya o gusto siya mga igala makitupong sa Dios, and so God gilaglag siya sa Ginoo. Makita nato may gala sa Isaiah chapter number 14 kung giunsa niya pag-rebuilding, unsa iyang attitude, ug unsa ang nahimong resulta sa iyang gahbo. Now this passage is a warning para sa matag-usa nato dinhi mga igala. To any person na naa dinhi karon. Because any person who develops Lucifer's attitude will experience Lucifer's downfall. Kung giunsa sa Dios mga igala, paglaglag si Lucifer, ingunahan po ang masinati sa usa ka tao, whether kana luwas o dili luwas, iya akong masinati ang katong kalaglagan nga ako ang makita or nakita kay Lucifer. Mga higala, rebellion against authority is not just a behavioral problem. Ang kaning rebellion, mga higala, is a satanic problem siya.
Ang taong na spirit of rebellion na siya'y kaning kinaiya nga iya ni Satanas. So basin karong buntag mga igala na kay nun ani nga kinaiya sa imong kinabuhi. Basin imo lang ni siyang ginatago. Hangtod karon naa pa ni siya sa imong mga igala ug wala pa ni siya nawala sa imuha. You know what? Diya sa trabaho, sa balay, o bisan dinhi sa simbahan. Kaya ba mo, one of the most painful things for a leader is when someone under authority develops a destructive, rebellious spirit. Kanabi no makita nato panalitan diha sa trabaho ang mga empleyado magrebelde sa ilang employer. Ang mga anak magrebelde diha sa ilang ginikanan. O ang mga church member or worker magrebelde diha sa pastor. Mao na siya ang sakit nga part sa leader mga igala. Amen. Now today, God is warning us, ayaw sunduga ang espiritu ni Lucifer. Labi na may igala, kung ikaw anak na ka sa Ginoo, no? Kristohano na ka, ayaw sunduga ang espiritu ni Lucifer. Now from Isaiah chapter number 14, makita tayo tulo ka ilhanan bahin sa attitude ni Satan. We see 3 marks of his satanic attitude. Ato ni siya pag-isgutan karon. Number 1, may gala. Tanawan niyo diya una sa versikulo 13. Ako ipakita sa inyo una. Bago na ko ihatag sa inyo ang punto. Okay? Tanawan niyo na in verse number 13. Nagingon may gala ang pulong sa Diyos dira. For thou hast said in thy heart. No? Nagingon may gala si Lucifer, ikaw nagsulti diha sa imong kasing-kasing. So una may gala sa mark sa kaning kwan, sa mark sa kwan, satanic attitude is this. A satanic attitude is marked by pride. Amen. A satanic attitude is marked by pride. Lucifer's rebellion did not start externally. Ang iyang pagrebelde may gala, wala nagsugod diha sa gawas. Ang iyang pagrebelde nagsugod diha sa iyang kasing-kasing. Now, nagingon ang Bible may ganadi sa ito, for thou, ang Diyos na sulti no, bayan sa iya, for thou hast said in thine heart. So, likewise may gala, ang tao nga nagrebelde against authority, nagsugod na ang ilahang rebellion diha sa ilahang tinago nga garbo. Tinaguang garbo. You know what? Na mga tao may gala nga, kung imo ang tanawon sa gawas, they appear to be humble. Mura sila humble. Hilumon sila mga igala, but deep inside, na dito gitago ang ilahang garbo. Inguna na si Lucifer mga igala. Kay tanawa, kaniadto, servant siya sa Diyos. Usa siya sa mga high ranking, tulungan na sila kabuo. Si Lucifer ang usa. Mga igala, tanawa, sa pila ka, higayon si Lucifer kasi sunod sa Ginoo. But deep inside diya sa iyang kasing-kasing na siya ay kanang pride mga igsoon. Kaya nakita sa Diyos ang iyang kasing-kasing na gisulti ang iyang kasing-kasing. Kaya balo ba may gana kung asa ang ugat sa pride? Ang ugat sa pride kay dinhi sa tuwang kasing-kasing. I-open niyo mga Biblia sa Proverbs chapter number 16. Unya, tanawan ninyo din ha sa versikulo 5. Ang Bible mga igala nagsulti din sa tuwa in Proverbs chapter number 16 in verse number 5. Nala mo din ha? Amen. Okay, magbasa tanin niyo tanan. Ready? Sabay-sabay tanin niyo sa pagbasa. Ready, begin. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Nagingon ang Bible may gala, everyone, bisag kinsa kuno no, who is proud in heart. Ang pride magsugod diri sa kasing-kasing. And the Bible says, a proud in heart is an abomination to the Lord. Amen. Ang kanang natay garbo sa ato ang kasing-kasing, duluntanan kayo na sa Ginoo. Bisan pa ang kamot, mugunit sa kamot, kana nga tao nga naigarbo sa iyang kasing-kasing, dili mahimo nga dili
silutan sa Ginoo. Amen. Mao na yung sa Bible may gala, though hand join in hand, he shall not be unpunished. So ang garbo na dinhi sa kasing-kasing. You better check may gala diha sa imong kinabuhi, basig na ay garbo nga gitago nimo diha. Amen. Basig sukat sa una hangtod karon na Christian ka, kanang imong pride na pagyapon na siya mga higala. Kanang tao nga may pride sa iyang kasing-kasing, na siya ingon ani nga mindset, I know better. Amen. Mas nahibalo ko. I know better may gala is unsa man na siya. That is a pride that lifts self above God-given authority. Garbo na siya nga nagpataas sa iyang kaugalingon labaw sa hinatag sa Dios nga otoridad. Mag-careful tayo ng mga higala because that is rebellion. O ang pulong sa Diyos nagsulti sa ato, yamin yung mga Bible, 1 Samuel chapter 15 in verse number 23. Nagingon may higala si Samuel din sa tuwa sa 1 Samuel chapter number 15 in verse number 23. Here's what the Bible says sa versikulo 23. For rebellion is as the sin of witchcraft. Higala ang tao gani nga magsugod nagsupak ug sukol sa iyang superior or otoridad, aduna na siya espiritu ni Satanas. Amen. Basin ikaw anak ka nga nagsugod na kagsukol sa imong ginikanan, paminaw naa ka na espiritu ni Satanas diya sa imong kinabuhi. Amen. Basin ikaw empleyado ka sa usa ka kumpanya may gala unya musukol na ka diya sa imong amo, naa ka na espiritu ni Satanas. Amen. Basin ikaw member ka diri sa atong simbahan or worker ka, kung ikaw magsugod na kagsukol diya sa imong pastor, naa na ka espiritu sa yawa mga higala diya Amen. sa imong kinabuhi. You know what? Kaning minong mindset nga I know better. It's like kaning mga empleyado naguna-una sila nga mas maayos sila o mas tama sila kaysa sa ilang employer. O kaning mga bata may galano nga maguna-una sila nga mas sakto sila kaysa sa ilang ginikanan. Pila ka mga anak karon nga naguna-una sila, api nila, mas maalamon sila kaysa sa ilang ginikanan. Mas tama sila. Mao na may gala, naay mga anak karon dili matambagan sa ilang ginikanan. Amen. Kay kung tambagan sila, istoryahon sila, tudluan sila, or even correctional sila sa ilang mali, masuko sila, kunya magrebelde sila. Amen. 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 Mao na may gala espiritu na ni Satanas. Ingunahan na may gala ang naa sa kasing-kasing ni Satan, and that is pride. And pride is rebellion. Amen. Amen ba? It's like also may gala church member na naguna-una na mas maayo ka pa or mas tama ka kaysa imuhang pastor. So that is the Lucifer spirit. That is a heart that is lifted up in pride. Amen. Nabasahan na ito ang Bible sa Proverbs chapter 12 verse number 15. Proverbs chapter 12 verse number 15. Ngayon ang pulong sa Diyos diri, Proverbs chapter number 12 in verse number 15. Ang Bible nagsulti sa ato diri mga igada. Ano sa inyo sa Bible? The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Kaya ba naman mga ang kaning buang-buang na tao, kay unsa siya may gala? Ang buang-buang puro nga tao may gala, di na siya maminaw tambag. Kay sa iya una-una, ang iyang dalan, mao'y tama. The Bible says, the way of a fool is right in his own eyes. Amen. So kaning buang-buang may gala, mo na siyang klase nga tao nga puno o garbo ang iyang kasing-kasing. Pero ikaw puno nga maminaw o ganang tambag may gala, giingnan ka sa pulong sa Diyos, you are wise. Amen. Malamon ka. Yan naman, ang kaning kaning tao may gala nga puno sa pride, gitawag ni siya buang because he thinks he know better. Amen. He thinks may gala nga kaning yung gitambag sa kuha, dili na siya tama. Ako ang mas mayo. Amen? Amen. Now, the Bible says, Proverbs chapter 3, verse number 7. Iapin ko yung mga Biblia. Proverbs chapter 3 in verse number 7.
The Bible says in Proverbs chapter 3 verse number 7, tanawan nyo sa gingon sa Bible, "Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil." Ang Diyos sa puno sa Diyos, ayaw pagpakamaalamon diha sa imuhang kaugalingon nga mga mata. Amen. Amen. Kaya ang kaning magong tao nga puno sa garbo may galaabin niya, tama siya tanan. Amen. Sakto ang iyahan. Muna nga, di ni siya maminaw o mga teaching. Di ni siya matudluan. Di ni siya matambagan. Di ni siya maistoryahan. Kung kani siya may galang istoryahan, mga mura lang na siya naminaw, pero di-reject niya ang gitudlo atong tao sa iyaha. Kaya abi niya, mas maayo iyaha, mas sakto ang iyaha. Dapat ayun ani gyud ang mahitabo. Dili ang atong iyang gitudlo o gitambag tayo sa iyaha. The Bible says, may gala, ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata. Kahadluki ang Ginoo o palayo sa daotan. Amen. Amen? Isa pa may gala, dito sa Romans chapter 12 in verse number 16. Romans chapter number 12 in verse number 16. Base na ay mga batanon o base na ay mga batanon mga dalaga karon nga base ingon ani ang imong espiritu ba? Base na yung mga church members karon nga ingon ani ang imong attitude nimo. Base na yung mga Kristohanon karon nga nagsimba, ingon ani ang imuhang attitude karon. You have the attitude like Lucifer. Ingon din sa Bible magaling in Romans chapter 12 verse number 16. Nana mo diha? Amen. The Bible says, Romans chapter 12 in verse number 16. The Bible says, Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Kasama ko sa Bisaya. Na yun ang Bible, pagbaton ug managsama una-una sa usa ngadto sa usa. Ayaw pauna-una og hatag-as nga mga butang apan pagpaubos ngadto sa mga tao nga ubos ang kahimtang. Ayaw pagpakamaalamon diha sa inyong kaugalingong huna-huna. Amen. Dili ta maguna-una mga igala sa atong kaugalingon nga kita murag mas bright ta. Mas malam, mas tama niya pa, mas sakto ni sa kuha. You know what? That's the tendency nga makita nato sa uban nga mga tao. Bisan sila may igala, ubos sila sa authority, they think ang ilang prinsipyo mas sakto kaysa sa ilang leader. Igala paminaw. Bisan may igala unsa ang pagdala sa imong superior sa imuha, naman kay mauyunan sa iya o wala man o dili mga igala, you are obliged to yield to His authority. Amen. Amen? Amen. Pag ikaw na ilalong ka sa authority, you have no right to say to your leader or superior, kaniyang tama, anang imuha, mali na siya. You have no right to do that. Amen. You know why nga, no? Ang tao lahing opinion. Pero ang pulong sa Diyos mo ni mahimong gaya na to. Amen. Amen? So mga igala, ang Bible may igala, nagsulti siya sa to, do not think in yourself, especially if you're under authority, that you are right, or mas mahibalo ka kaysa sa imong superior nimo. Kamu mga bata, teenagers, mga young people, ayaw mo paghuna-huna na mas nahibalo ka kung sa'y tama sa imong kinabuhi kaysa imong ginikanan. Amen. Now, ang inyong parents, hindi na sila perfect. Pero wala kay katungod nga magtubag-tubag sa imong ginikanan or sultian nimo sila. Mapa kanang imong kanang mali man na mao ni sakto kaning akuha. Mali na siya igsoon. Amen. Amen. Bisag diri sa atong simbahan, church members, you have no right to say to your pastor mo ni siya sakto kanang imong mali man na imuha. Amen. Amen. Ngano man, that is pride. Amen. Kung ingon ana mga igala ang gibuhat ni Lucifer, ingon ana ang nasa iyang kasing-kasing. Ang pangutana karon ako sa imong mga na ba kay unani karon diha sa imong kasing-kasing. Ang tawo nga moingon sa iyang una-una, mas maayo pa ko, mas sakto ko. Kana nagpakita nga misunod na siya sa espiritu ni Lucifer. Amen. Ang question ako may igala karon, ikaw nga nagsimba diri karon bunta may igala, nisunod ba ka sa espiritu ni Lucifer? Naa ba sa imuha karon may igala ang espiritu ni Lucifer? Kaya ba bang may gara asa mo resulta ang garbo? Asa mo resulta ang garbo?
Proverbs chapter 16, verse number 18. Palyo. I-abri yung mga Biblia sa Proverbs chapter 16 in verse number 18. Ang pulong sa Diyos nang iyon din sa atong mahigala in Proverbs chapter number 16 in verse number 18. Notice what the Bible says. Nana mo diya? Amen. The Bible says, ang garbo nagauna sa pagkalaglag. Amen. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Amen. Amen. Asa mga higala, mo resulta ang garbo sa kalaglagan, destruction, kadaot. Amen. Walay tao may higala nga naghinambog mga igsoon, nga nagpataas sa iyong kaugalingon na higala, nga siya wala napandol o gipanalanginan siya, wala. Tanan may higala nga nagpataas sa ilang garbo nila may higala, nangalaglag sila. Busag inat ni Solomon, tanawang sunod nga bersikulo sa bersikulo 19. The Bible says, better it is to be of an humble spirit with the lowly. Amen. Amen? Amen. Mas nindot nga pilion nimo nga unsa man ikaw magpaubos diha sa imong kasing-kasing. Kauban sa mga mayroong samon. Amen. Higala paminaw. Ha? Ayaw mo pailad sa inyong pagbati. Amen. Because usahay may nga ginatuluan ta sa atong pagbati nga oy kinalan rise up ka, kinalan musupol ka, ay mura kag gidaog-daog ka na, mura dihado ka na, ayaw lang paghilom-hilom, sukol. That's pride. That's the spirit of Satan mga igsoon. Amen. Ug dili ka na mo gusto sa Ginoo sa imuha. Ang gingon sa Ginoo sa imuha may nga mao siya. Better it is to be of a humble spirit. Amen. Amen? Pahala may yung pamilya diya sa eskwelahan, ginabuli ka. Ayaw may nagsukol. Don't be lifted up. Don't be lifted up in pride. Amen? Amen. So ikaw, sakyan ka sa yawa, kay yawa, yun na naman ang yawa. Hello? Amen. Sukol! Pagbuhat og daotan na sila ha. Alam sila lang kanunay. Si Kristo, sa diyang gidakop siya, wa siya ni sukol. Amen. Sa diyang giluwan si Kristo sa iyang naong, wala ning balo si Kristo. Sa diyang gisumbag si Kristo may gana, wala siya may gana ning sukol. Mao na siya usa kahulagway sa usa ka tawo nga mainubsanon. Ug mao na ang gusto sa Ginoo para sa tuwang tanan kon mga igsoon. Amen. Kasi tungod sa tuwang pride may gana no, di na ta mo submit sa authority. Muribelde ta sa itong mamagpapa, muribelde ta sa itong pastor. Amen. Amen. Muribelde ta sa itong amo. Dili na mo ikabubuton sa Ginoo para sa ato. So mga higala, number 1, the marks of a satanic attitude, number 1 is na siya ay marked by pride. Ang ilanan pride, igsoon, manage your pride. Amen. Ha? Pag-ampo sa Ginoo, Lord, help me na ma-overcome nga akong pride. Wala ni sa akong kasing-kasing Ginoo. Nga naman may gala, dili maayo. Kung naa kay garbo. Amen. Dili maayo. Dalhon ka sa dili maayo sa imong garbo nimo. Tudluan ka may gala, nagsulting mga dili maayo. Tudluan ka guhat ug dautan may gala sa imong pride nimo. Amen. Hello? Amen. Kung sa dili maayo, pag Christian ka, pag ikaw may gala, anak ka sa Diyos, nga ikaw, mapuno ka sa imong garbo nimo. Amen. Amen? Amen. Number 2. Tanawin niyo din mga gala sa tuwang text, sa verse number 13. In Isaiah chapter number 14, in verse number 13. The Bible says, for thou hast said in thine heart, gingon ni Lucifer, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. So gingon may gala ni Satanas o ni Lucifer, I will ascend and I will exalt my throne. What is that? Number 2, mark may gala is this. A satanic attitude seeks position. Amen.
a satanic attitude seeks position. He wanted promotion but without submission. Amen. Gusto siya promotion pero di siya ganahan mo submit. Gingon may ngala pamilya kanina phrase ba, I want the position but not the responsibility. How many people karon may ngala gusto sila position pero di sila gusto og responsibilidad. Amen. Inguna na may ngala ang yawa. Daghang mga tao karon na dili gusto mosunod sa authority kay gusto nila silang ang mahimong authority. Amen. Di sila ganahan mo submit, pero ganahan sila muli. Di sila ganahan mahimong servant, pero ganahan sila mahimong boss. Amen? Amen. Yunani ba karon ang imong ginapakita sa imong kinabuhi? Ikaw Kristohanon, ikaw young people, ingunani ba ang imong ginapakita karon sa imong kinabuhi? Kay ingunani yun ang gusto ni Satanas. Amen. I will ascend. I will exalt my throne. No? Imuha ba ginang ang throne? You see, gusto siya position. Gusto siya promotion. Pero may gana, hindi siya gusto na gana kung submit sa Ginoo. Someone said may gana, to become a good leader, you must be a good follower. Amen. Di ka mahimo sa kamaayong na leader someday kung karon pa lang na servant pa lang ka, ikaw ngayon nagasukol na ka, nagadepende na ka, nangarap na ka o position o promotion sa imo ang kinabuhi. Amen. Let God ang mag-promote sa imo. Let God ang mag-exalt sa imo in due time. Dili mo kaugalingon. Amen. Amen. God wants you and I to be servant, to serve, not to be served. Amen. Saktan niyo? Amen. Mo na nga na mga mo na nga na division karon. Mo na nga makita nato no nga nabungkag ang unity. Nga naman ang mga empleyado ning rebelde sila employer. Ang mga anak ning rebelde silang ginikanan. Ang mga member sa simbahan ning rebelde ug ning sukol sa pastor. Ang mga worker ning sukol sa pastor. Amen. Amen. Higana, usa ni ka tanaw nato ug i-check nato sa atong kinabuhi. Nabatay mo nani sa atong kasing-kasing ito. Iabi niyo mga Bible, James chapter 3 in verse number 16. James chapter 3 in verse number 16. Bible says, James chapter 3 in verse number 16. Nana mo diyan? Amen. Tanaw niyo mga pulo, for where envying and strife is, there is confusion and every evil word. Nakita niyo ang word envy? Kasabot mo ba ng envy? Pwede mo tanang nga naman na usahay kasina. Ito kay na ambisyon. Amen. Tinood ba? Na kasina kay na ambisyon. You see, envy plus ambition is equivalent mga igsoon to rebellion. Amen. Gets niyo na? Kristohanon, usa na kabutang bantayanan ninyo. Mga anak, paminaw, young people, usa na kabantayan ninyo. Church members, usa ni kabantayan ninyo. Amen. Amen. Kaya ang rason mga higala na confusion, na ay kaning gubot, tungod mga higala na inunani sa kasing-kasing sa tao. Amen. Amen ba? Philippians chapter 2 verse number 3. Sige yung sa Bible mga higala. Philippians chapter 2 in verse number 3. The Bible says, Philippians chapter 2 in verse number 3. Ang punong sa Diyos, ng iyon din sa ato maigsoon, let nothing, lalo mo diya? Okay, magbasa daw tatanan dito. Tanaw na ako, nakabot pag mo kay Pasig. O kung muna abot pa, so di mo i-email niya. Di mo magbasa. Okay? So, huwag mong gaukap sa iyong mga Biblia. Philippians chapter 2, verse number 3. The Bible says, Philippians chapter 2, verse number 3, let nothing, ready, sabay-sabay tayo, ready, begin. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Balik ko na kung basa.
Ug tanawan ninyo ako nga sa akong basa, kay nako'y ipakita sa inyo. The Bible says, let nothing be done through strife or unsa sunod ang pulong? Vainglory. Kasabot pa mo unsa ng vainglory? Vainglory, tanawan ko ninyo, means self-promotion. Amen. Wala ka pa gi-promote pa nimo imong kaugalingon. Amen. Ganun man, may mga ubang na ilan, ilang gina-promote yung kaugalingon, kay dili sila gusto nila tanawon nga ubos sa mga ubang tao. Amen. Dili ta gusto may gana paminaw kana murag i-underestimate. So atong buhaton may gana, i-self-promote nato atong kaugalingon. Igala ko imong tanawon sa Biblia, dili mo na nang batasan ni Kristo. Amen. Si Kristo gibayaw sa iyang amahan sa sakto sa husto nga panahon. Pero before siya may gi-exalt sa iyang amahan, the Bible says na si Kristo nag-serve siya. He became a servant first before God had highly exalted him and given him a name which is above every name. Amen. Kaya ba mo unsay ginabuhat sa uban para ba nga dili sila kay ginabuli sila, ginapuan sila, pili na ginabuli sila, ginadaw-daw sila, ilang self-promote ilang kaugalingon. And the Bible says, may tanawin niyo sa Philippians chapter 2 in verse number 3, but in lowliness of mind. Amen ba? Amen. Ayaw diya sa imong una-una ipataas imong kaugalingon. Don't do that. Amen. But in lowliness of mind, gingon sa pulong sa Diyos, pagka mapaugsanon sa unahuna, itugot nga ang matagusa, magila sa uban nga mas maayo kaysa sa ilang kaugalingon. Amen ba? Amen. Ikaw may, ang tao nga humble, nga na yung tao nga kanya may alam. So, hindi mo ba nga, murag, kwan siya, murag, hambog siya sa iyang mga kanya, yan na, ikaw nga Kristiyan, musulti ka, kasi, maayo. Mas maayo ang iya kaysa wala nang sa inyo ba? Nag-yes ninyo? Amen. Igala, Panginoon mo si Satan, diha sa iyang kaugalingon may gala, iyang self-promote yung kaugalingon. Sa inyo nga Christian, ayaw na uwata, kay di man ka iya ni Satanas. Amen. Anak man ka sa Diyos. Amen? Amen. So, sa mga example, ano pa na yan, nakaling water, nga mo rebelde sa iyong superior because he wants to be the one in control. Church member who resents leadership because he wants the spotlight. Kaning anak nga mo refuse of instruction because he wants independence without maturity. Dagang mga anak karon, dili ba no? Ang ilang ginapatan, dili sila mo dawat ang mga instruction, gikan sa ilang ginakanan, kay gusto sila maging independent sa ilang sarili nila. Amen. Gina-promote nila ba ilang kaugalingon? Isang Panginoon, kasabihin nga ang Diyos ang promote sa imo ha. Amen. Na ay sakto, na gusto nga pala nga ang Diyos mismo ang mo-exalt sa imo ha. Little by little, nasabtan ninyo, sa hinay-hinay lang, ang Diyos ang mubayaw sa imo ha. Ikaw mga igaga, nga wapag ipataas sa Ginoo or i-promote sa Ginoo, stay humble. Amen. 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 Ayaw pag una-una o ganang promote sa imong kaugalingon. Amen? Amen. Okay, that is the attitude of Satan, mga igsoon. And that is not maturity, that is immaturity. Amen. Ug dili lang na immaturity may gala, that is satanic ambition. Amen. Sabta na to. Usay man gud na mga uban nga mga tamayaran, gusto nila i-promote nila ang kaugalingon may gala, aron dili sila bano kanang daog-daogon. Pero kaya baka feeling lang gud na sa tao magidaog-daog siya. Amen. The truth is wala ka gidaog-daog sa tao eh. Ano kung kaysa na siya may gana, feeling mo gidaog-daog ka, wala na, pride mo na isuon. Amen. Garbo ni mo na. Feeling lang ni mo gidaog-daog ka. Feeling lang ni mo ginabuli ka. Pero hindi, wala. Kana ang bakat ni Satan, pero may gana, tungod-dabod na sa imong garbo. Amen. Amen. Amen? Amen.
Mo na may gala, ayaw mo paminaw kang Satanas, ayaw mo paminaw sa inyong pagbati ninyo. Ikatulog ang katapusan. Tanawin niyo din may gala sa verse number 14. Isaiah chapter 14 and verse number 14. Ang pulong sa Diyos, nagsulti din sa ato maigsoon, gingon ni Satanas o gingon ni Lucifer, I will ascend, ako musaka ibabaw sa kahabugan sa mga panganod. Ngayon sa pa yung gisulti o, I will be like the Most High. Ako mahisama sa labing taas. Ikatulog ang katapusan may galang na attitude ni Satan mo ni siya. A satanic attitude seeks power. Amen. Kung sa yung gisulti, I will be like the Most High. Kaya ba mo, the most dangerous line in the Bible is mo ni siya, I will be like God. Amen. Maugid po na ang giingon ni Satanas kay Adan ug kang Eva, kung imong kaunon ang kanang prutas, you shall be as God. Amen. Yang ikaw karon mga igala ba no? Nga feeling nimo ubos ka sa uban nga mga tao, ikaw pud bumungan sa yawa. Psst, pwede man ka mas mulabaw sa ilang tanan. Amen. You can be a God. Pwede ka mag-imo-imo nga dominion. Be a king. Don't be a servant. Sugo-sugoon lang ka. Himoon lang kang itoy. Amen. Sunod-sunuran lang ka. Kanang ginasulti ni Satanas sa inyo. Kung ikaw mga igalang, nagkatanaw sa imong kaugalingon, niya mo tanaw ka sa imong kahain, niya mo tanaw ka sa mga tao, ikaw po una-una tinuod, ito ang giingon banot sa yawa, no? Tama kita ang yung isulti no nga. Uy, pwede di ko mahimong Ginoo. Napoy gitanaw mo sa kamubi, nakalimot ko sa title mga igsoon, pero tulo ni sila ka amigo ba, tulo sila ka lalaki. Unya, nag-drive sila one time mga igsoon sa dalan, unya, kalit lang na ay na-crash gikan sa langit ba? Unya karon, while the-drive sila, ilang kong gisundan. Nabangga man ang ilang sakyanan. Na-aksidente sila, nahulog sila dapit dito sa katong na ay nahulog gikan sa langit. After pila ka kuan mga igsoon, after pila ka oras, yung nana sila sa ospital, na-found out nila later nga nakaangkon sila og kaning gaong ba. Lupad sila, niya pwede nila makontrol ba no ang kanang mga electric pan, maana nila, nagwasan na ano, niya anak, siya sana, nahimo silang powerful. Niya nagsabot sila nga, di nato ni siya ikuan, dili nato isaba sa mga tao, i-secret lang nato ni ang kaniyang power nato. Karon, itago nila may gala, na maayo sila ng mga batanon, pero naisa ka lalaki may gala nga, sige siya ka nang ginasapan sa iyang papa, unya mga igsoon, feeling niya, murag ginadaog-daog siya dito sa eskwelahan. Karon may lang out of range mga igsoon, gigamit niya iyang power, gi-abuse niya iyang power niya. Unya may gigamit niya iyang power, aron bubalos atong mga tao na feeling niya nang bully sa iya dito sa eskwelahan. Unya nagkalalaw maayo tungod kay naay naghunghong sa iya may gala, nga sa man, pwede ko siya mahimong gaman. Siya ang pinaka-powerful na tao sa tibok kalibutan. So, ang nahita mo nila, to make the long story short, mga igsoon, inunana, daghan siyang napatay ng mga tao. Mga building, ipanggumpa niya, inunana, until such time, na mauwi ka naglagan niya. Ano man, natusok siya sa iyang gigamit niya iyang power may gala, pero abot siya nahitabo, pero nakalimot ko sa dia, pero natusok siya may gala sa iyang kaugalingon nga binuhatan, namatay siya. Amen. Nakalimot ko sa title ato, pero ang lesson yun akong nakuha ko bitaw no is mo ni siya, pride goeth before destruction. Amen. 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 Ikunaan yung mga igala si Satan. Ngayon si Satan, I will be like God. Sa ato pa, kung na yung mga Kristo, anong mga taong sultihan muingon sila may gala, walay mo ingon ako sa iwato. Walay magbuot sa ako.
Dili ko gusto rules. I don't want anyone over me. Walay mulabaw sa ako. Amen? Amen. Naba kayo nani karon may gala nga attitude? Kay nani nga klase nga tao may gala, musulti sila, kani sila may gala, dili sila gusto gilaptan. Dili sila gusto butan. Gusto nila may gala, pasagdahan lang sila, walay magbuot sa ila. May gala pang nila, kanang nana nga klase nga mga pamilya, dili gusto nga naay mulabaw sa ila. Right. Amen. Pero dili biya na ang design sa Ginoo para sa pamilya. God teaches us to yield ourselves sa mga authority may gala. Kaya nga naman may gala, kana magtudlo sa tuwa og humility. Amen. 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 Kaya maong may gala ang gibuhat po may gala sa atong Ginoong Hesukristo. Kasi Satan may gala, gusto siya makik-equal sa iyang Diyos. Amen. Ang yunani nga klase nga tao may gala, gusto makik-equal sa iyang superior. Paminaw mo, kamo mga teenagers, dili mo equal sa inyong ginikanan. Amen. Bisan paminyo na mo. Right. Himo gihapon equal sa inyong ginikanan. Nasabtan ninyo? Amen. Church members, dili mo equal sa inyong pastor. Amen. Ang worker, dili siya equal sa pastor. Amen. Amarsan, bisan pa, mag-graduate ka, i-ordain na ka, di apon ka pwede mahimong equal ni pastor ban. Amen. Nasabtan ninyo? Amen. You know what, paminaw? Si Lucifer, taas sa kanyang position sa langit, may labit, never nga equal siya sa Ginoo. Siya ang nagsulti, may I will be like God. He wants position. Pero di siya gusto ng accountability, mga higala. Kanina yung matag, gusto sila freedom, pero di sila gusto ng accountability. Iapin yung mga Biblia, dali lang, Jude chapter 1, verse number 8. Jude chapter 1 and verse number 8. The Bible says, may gala, this is Jude chapter 1 and verse number 8. Nana mo diya? The Bible says, likewise also, these filthy dreamers defile the flesh, tanaw sunod, despise dominion, and speak evil of dignities. Kasabot ang mga nang kwan, despise dominion. Kani ko nung mga kwan, mga igala, mga magdadanggo, na naghugaw sa, mahugaw nga mga magdadanggo. Kung sa ilang ginabuhat, they despise dominion. Kung sa man ang mga igala, they reject authority. Amen. Kung sa iba ang tao tungkol sa pride, makalimot siya, kinsa ang kanang na-authority sa iya. Right. Yan, tungkol ba yun kay, you know what, makalimot ang tao, kung sa man, isisihon niya o kanang tubag, sukol, ang kanang authority sa iya. Amen. Don't do that, mga igala, if you are a Christian. Amen. Hello? Amen. Kaya gisulti sa Bible, kini mga filthy dreamers, diya sila una-una, murag maayos sila may igala, paminaw, murag mas bright sila, paminaw. Ang ilang ginabuhat, they despise dominion. Amen. Ginareject nila ang authority. And that's what Satan also wants para sa iyong pagkakas. Masabtan ninyo sa amen? Amen. Kung saan kabubuton sa Ginoo para natong tanan, Hebrews 13 verse number 17. Okay ba tayo? Amen. Hebrews chapter 13 in verse number 17. The Bible says, may gara in Hebrews chapter number 13 in verse number 17. Magbasa tayo ninyo tanan. Ready? Tara mo? Hebrews chapter 13 verse number 17. Ready, begin. Obey them that have the rule over you and submit. Balik. Ang mo ba magbasa? Balik. Hebrews 13 verse 17. Okay? Hebrews 13 verse number 17. Ready, begin. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable for you. Unsay kabubuton sa Ginoo may gala para natong tanan? Obey. Tumana sila nga nagbaton sa pagdumala ibabaw kaninyo. Amen. Ug ipailalom ang inyong mga kaugalingon. Nasabtan ninyo? Amen. Busa paminaw mo. Kamo sa mga teenager, mga young people, no? If you're under sa authority sa inyong ginikanan, kung unsa ang kanang instruction sa inyong parents sa inyo ha, tumana. Amen. Amen? Church members or workers,
ang kabubuton sa Ginoo para sa inyong tanan, obey your pastor who has the rule over you. And Amen. submit yourself. Kung saan man submit yourself, ipailalong yung kaugalingon. Never in yourself maguna-una ka. Nga kanang imong prinsipyo, opinion nimo, mga pamaagi nimo sa pagdala sa simbahan, mas maayo, mas tama kaysa pagdala sa pastor. Right. Amen. Amen. You have no right to say to your pastor, paminaw, pastor, dapat ingunani ka. Example ka sa ingunani. Ingunani dapat ang pastor. Ingunani. You have no right to do that. Amen. 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 The Bible says, obey and submit. Amen. Ayaw i-position ang imong kaugalingon nga murag ikaw equal ka sa pastor. Amen. Bisan ikaw professional ka pa. Bisan ikaw may iratas ka granggo diya sa inyong trabahuan. I don't care. God doesn't care. Amen. Ang gusto sa Diyos may garaalang kanimo, paminaw, when we serve Him, kinahanglan kay baluta, magpaubos sa itong kaugalingon. Magpaubos sa itong kaugalingon diha sa tuwang pastor. Amen. Amen ba? Right. Amen. Nabot na, nabay diri mga member din, nga gaw na una ka, napay mga diya sa imong tinago nimo diya sa imong kasing-kasing nga ingunani nga dapat ingunani ang simbahan, ingunani. God, paminaw may gala, wala na sa imong una. Amen. Dili ko ikaw, dili ka ako. Amen. Amen. Usa na mauban nga mga member ba no, mo ana sila ba no, nga may pa dito sa simbahan no, ang katong pastor dito ba no, ingon ako nga pastor akong ganahan kanang uyon sa ako ang kuan ako. Yawa ka na tingala anong diri ka gibutang sa Ginoo nga ang imong gikauyonan nga prinsipyo sa pastor na dito sa laing simbahan. Amen. Kay balo nga no? Kay gusto sa Ginoo tudluan ka humility. Kay base una ka dito, magpa labaw-labaw ka dito. Amen. Sabtan ninyo na? Amen. Nag-gets ninyo? Amen. Ano ba may gala kung na diri sa atong simbahan nato? Siguro wala siguro pero gimo na lang ko siya example may gala. Kay basin may gala diya sa imong kasing-kasing, nagsugod tanaw sa imong kaugalingon, uy, I'm great now. Uy, ngunani dapat na kay mga ngunani karon sa imong unang kasing-kasing may ngunani dapat ang simbahan, ngunani dapat magdala si pastor, dapat si pastor example siya kung ngunani. Pero paminaw, walaan na siya sa imong unang kasing-kasing. Because that is satanic attitude. Amen. Nasabtan ninyo say amen? Amen. The Bible says, Mayla, yield yourself to the man of God. Amen. And you have no right to tell the pastor, pastor, mali mga pastor, dapat ingunani. You have no right to do that. Amen. Sabtan ninyo? Amen. Amen ba? Amen. You see, Satan, Mayla, he wants position because he wanted to be equal with God. Amen. Pero ang Diyos na siya ibutang ng mga labaw nato. Bisan pa ikaw mas edukado ka o ang pastor nimo wa na ka human og high school may gala o college may gala, you have no right mga igsoon nga sultian nimo o diktahan nimo ang pastor. Right. Amen. Kung sa iyang dapat buhaton. Amen ba? Amen. You know, na ako'y makita sa mga uban na simbahan na mga inani nga mga member dito. Kay ang pastor dito ba, murag ka nang dili dito kayo, may mubasa, dili kayo magbuwali, murag hina o kuwan ba? Pero man of God! Amen. Kasi karang na magarihali dito itong mga engineer, na mo simba nga engineer dito, na murag mag-aak, murag mas labaw sa pastor, hindi na pag dili dapat mabuhaton dili sa atong simbahan. Amen. Kaya di mo sugot ang ginawa, di po ko masugot! Right. Amen. Kaya di man na siya subay sa plano sa Diyos. Amen. Mga mahita mo, dili ta mapanalanginanan ng mga igala. Amen ba? Amen. Si Satan wanted power but did not want to answer to God. Mao po na ang tao na di ganahan sugoon, di ganahan i-correct, di ganahan mo sunod. Yun na, di ba ka? Di ka ganahan mga igala. Pwede mo tana? Kung sugoon ka mga igala sa imong ginikanan, ganahan ka dili. Pangita, sugoon ka ni pastor. Or i-correct ka ni pastor. May mga ba nga mga Kristo na ba, no? Paglain na
Paglain ng sugoon, okay sila. Hindi man silang sugo. Paglain nga member ang koreksyonan, ni pastor, okay sila. Pero pag sila ang koreksyonan, Amen. masuko, magmukok na. Amen. Ikaw may unanan ba ka? I-check na ba? Basin na sa kasing-kasing na kayo unanan po ng attitude. Ika na pa minang unanan ang attitude, iya na siya ni Satanas. Amen. Nasabta na ko? Ganahan ba ka mo sunod sa leadership? O di ka ganahan mo sunod sa leadership kaya gusto rin mo ikaw ang leader? Paminaw mo may gana. Samon doon ni Ma'am Dominic paminaw. Salamat sa Ginoo, bisa mas pride si Ma'am Dominic sa kuha, pero musunod siya sa kuha. Amen. Pinood. I-respeto niya ako decision. Na siya mga idea, na siya mga nindot kaya nga mga idea may gana, and even suggestion. Kadaghanan, ako ang sundon, ako ang buhaton, pero napoy mga panamay alam, musulti mo nga, dili lang. Kanilang. Kaya mao ni siya ang leading sa Ginoo. And irespeto niya ang decision. Amen. Bisa mas bright siya sa ako, ha? Hello? Amen. Tingnan na paminaw, inguna na dapat kita. Kay balot ta, ilho na to, kinsa ning mga gibutang sa Ginoo sa authority. Kung kinsa to na ibabaw na to may ganat, dapat kay balot ta magpaubos sa ila, ug mo submit sa ila, ug mo sunod sa ila. Amen. Aron panalanginan ta sa Ginoo. Amen? Amen. Kay kung dili tanawa, unsa ang gibuhat sa Ginoo kay Lucifer? Kay ingunani mo gid ang batasan ni Lucifer. Tanawa, ang gingon mga igara sa Ginoo. Tanawa ninyo ang response sa Ginoo kay Lucifer sa verse number 15. Umano na lang nato Nixon ha. Isaiah chapter 14, hapit naman tamahuman. Isaiah chapter 14, onya, tanawa ninyo sa versikulo 15. Kay si Lucifer mga igala, puno man siya garbo. Kay si Lucifer mga igala, nag-seek man siya position. Kay si Lucifer dito mga igsoon, nag-seek man siya og power. Then unsa ang gingon sa Ginoo siya, verse number 15. Yet thou shalt be brought down to hell. Gingon sa Ginoo sa iya, karon ipaubos ka nako, ilaglag ka nako sa infierno. Amen. Kaya balo ba mo, God always humble the proud. Kung ikaw na kay problema sa pride hangtod karon may gala dili jud ka ibayo sa Ginoo. The more pa kaniya ipaubos. Amen. Ngano man? Kaya pag i-promote na ka sa Ginoo karon, unya nakapaghihapoy pride, dako kay taas kay pride mo diya sa imong kasing-kasing may gala. Mas musamot imong pride kung naa kay power. Amen. Basig abusohon nimo na. Amen. Amen. So ginapaubos kanunay sa Ginoo ang pride, ang proud na tao. And He always dethrones the rebellious. Ang rebellious na tao may alam, ginapahawa sa Ginoo sa usa ka posisyon. Amen. Ginatanggalan sa Ginoo opportunity. Unya, He always exposes the arrogant spirit. Gina-expose siya. Dili ba gisulat sa Bible kung sa'y gibuhat ni Satanas? Gi-expose sa Ginoo ang kanang iyang pagka-arrogante. Higala paminaw, time will come, ikaw mailhan sa mga tao, paminaw, nga ikaw mambugiro ka na pagkatao. Amen. Arrogante ka. Rebellious ka. Musukol ka ginikanan. Musukol ka pasto. Hello. Amen. Maunay magiging legacy mo. Amina mo mga igana, the end of a satanic attitude is not good. Kaya nga naman, kung sa'y nahitabo kay Lucifer, he fell, he lost his position, he lost his privilege, and he was judged by God. Gihukman siya sa Ginoo. Any person who will be lifted up in pride will be judged by God someday. Amen. Sa karon pala may gala, diya sa imong kinabuhi, learn to humble yourself under the mighty hand of God. Amen? Amen. Pasagdi ang Ginoo nga mo promote sa imuha. Pero kutob kung asa ka karon, God wants you to humble yourself. Amen. Amen. Last verse na lang. Unya mga igala, magampo na ta. Ang final challenge ako para sa iyong tanan karong buntag. Basin ikaw mga igala kay dili na ka unsaved. Basin saved na ka, pero ang imong attitude nagsugod na siya og kalain.
Lahi na imong attitude karon ba? Save ka, pero nausab na imong attitude karon ba? Basin karon may galabano ang garbo, resistance, resisting the authority, dishonor, disrespect, hidden rebellion, tinaguan nga rebellion diya sa imong kasing-kasing may gala, naada, nang gamot na siya sa imong kasing-kasing. Amen. Tanawa daw kung kana nagsugod na ba sa imong kinabuhi. Kay karon may gala, gitawagan jud ka sa Ginoo. Giingnan ka sa Ginoo karon, humble yourself. Amen. Kay kung dili ka magpaubos sa imong kaugalingon, I will curse you and I will judge you. Amen. Amen. Here's what the Bible says. James chapter 4. Last verse na lang. Yan, magampo na ta. James chapter 4. In verse number 10. The Bible says in James chapter 4, in verse number 10. Magbasa ta og duha ka verse ha. Okay, James chapter 4, in verse number 10. Nana mo? Okay, Amen. magbasa ta nito na. Ready, begin. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Humble yourselves in the sight of the Lord. Kung siya mupataas sa imuha. Amen? Amen. Last verse. Tanahin na sa verse number 6. Sabay-sabay tanin nyo. Ready, begin. But He giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. The Bible says, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Gusto ba ka may gara taga-grasya sa Ginoo? Amen. Be humble. Amen. Don't be proud to yourself. Don't be lifted up in pride. Don't be arrogant. Don't be rebellious. Amen? Amen. Kaya kung ikaw may gara, kaya balo ka magpaubos, sa husto ng panahon, ikaw ipataas sa Ginoo. Amen. Wato mga ulit, yun natin itong mga mata. Tanahon na ito karong buntang may gara sa atong tagsa-tagsa na kasing-kasing kung nabakunan ba nato ang satanic attitude. Basin dili na kang may gala, unbeliever ka ron. Anak na ka sa Ginoo, luwas na ka, pero may gala, ning alam-alam o kabuhi ang pride, ang rebellion, ang arrogant spirit, ang hidden rebellion sa imuhang kinabuhi karon. Ning gawas ba sa imong kasing-kasing? Ning tubo. Kana biya mo, kana ba nung ning tubo, but pasabutan na nun, nangugat na biya na. Kinahanglan ninyo ng putlon mga igala, ibtag yun na. Kaya kung di mo na ibton, timan ini, ikaw ray malaglag ana. Imuhara ng kalaglagan puhon. Kung di mo ibton ang kanang satanic nga kasing-kasing mga igala or attitude.